Ang kwento ni Shane Filan at ang kanyang halos hindi pagkakasali sa Westlife. Sa sobrang galit ni Louise Walsh, sinampal niya ang batang Shane Filan. At sinabing, hindi kanya nagustuhan. Hindi kanya tinanggap. Bakit kasi sa dami ng araw ay sa araw pa ng audition ka wala sa kondisyon? Ito ay sa kadahilanang, hindi nagustuhan ni Simon Cowell ang performance ni Shane. Sa industriya ng musika, bihira ang mga kwento ng tagumpay na punong-puno ng mga balakid at pagsubok. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang tungkol sa pagsisimula ng sikat na boyband na Westlife at kung paano halos hindi nakasama si Shane Filan, isa sa mga pangunahing bokalista ng grupo. Wala sanang Westlife ngayon kung nagkataon. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research. Kung bago ka pa lang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Ang simula ng Westlife. Noong huling bahagi ng 90s, nabuo ang Westlife sa Sligo, Ireland. Ang grupo ay binubuo ni Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne, at Brian McFadden. Bago pa man tuluyang makilala bilang Westlife, ang grupo ay unang nakilala bilang IOYOU, na binuo ni Shane Filan, Mark Feehily, at Kian Egan, kasama ang tatlong iba pang miyembro. Pagtuklas ng potensyal. Matapos ang ilang pagtatanghal sa kanilang lugar at sa Dublin, nakita ng sikat na music manager na si Louise Walsh ang potensyal ng grupo. At balita ko, may kinalaman ang nanay ni Shane tungkol dito. Eventually, ipinakilala ni Walsh ang grupo kay Simon Cowell, ang prominenteng British music executive at talent show judge, na tumulong sa pagsasaayos ng kanilang karera sa mas malawak na audience. Sa kabila ng potensyal ng grupo, hindi agad naging sigurado si Simon Cowell sa mga miyembro ng IOYOU. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagkakaroon ng 6 na miyembro sa grupo, na sa tingin ni Cowell ay masyadong marami. Ipinahayag niya ang kanyang alanganin tungkol sa kanilang musical dynamics at stage presence. Ayon sa ilang ulat, si Shane Filan ay isa sa mga miyembrong napag-alinlanganan ni Cowell dahil sa kanyang mahinang performance noong audition. Ang balita ay may hangover si Shane nung panahon ng audition. Isang malaking problema, batid ni Louise Walsh ang importansya ni Shane sa grupo. Kaya gumawa ito ng paraan. Muling pina-audition si Shane, at para di makilala ni Simon, pinatina ang buhok nito para magmukhang ibang tao. To make the long story short, nalinlang nila si Simon Cowell. Natanggap si Shane Filan bilang miyembro ng bagong grupo. Ang desisyon sa pagbabago, nais ni Simon Cowell na mag-restructure ng grupo. Mula sa 6 na miyembro, kinakailangan nilang piliin ang pinakamahusay na 5 miyembro. Nagdesisyon si Cowell na alisin ang 3 miyembro ng IOYOU na sina Derek Lacy, Graham Kieran, at Michael Garrett. May mga tampuhang naganap dahil sa desisyon na ito. Well, wala naman silang magagawa dahil kagustuhan ito ni Simon. Kinailangan nilang magpa-audition pa ng 2 para maging 5 sila. Nag-audition si Nicky Byrne at Brian McFadden na kapwa nagpakita ng kahusayan at binuo ang bagong anyo ng grupo. At ito na nga ang Westside, na dinaglaon ay pinalitan ng Westlife. Ipinagpatuloy ni Shane Filan ang kanyang pagsisikap na ipakita ang kanyang kakayahan bilang pangunahing bokalista. Nagpatuloy siya sa kanyang mga pag-eensayo at pinabuti ang kanyang stage presence. Tagumpay ng Westlife. Mula nang makumplito ang kanilang line-up, mabilis na sumikat ang Westlife at naging isa sa pinakamatagumpay na boy bands ng kanilang henerasyon. Nakapagbenta sila ng mahigit 55 milyong albums sa buong mundo at nagtamo ng maraming awards dahil sa kanilang mga hit songs gaya ng Swear It Again, Flying Without Wings, at World of Our Own. Ang kwento ni Shane Filan at ng Westlife ay isang halimbawa ng kahalagahan ng determinasyon at paniniwala sa sarili. Kahit na maraming pagsubok ang hinarap ni Shane, hindi siya nagpatinag at patuloy niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan.
Dahil sa kanyang pagsisikap at talento, naging bahagi siya ng isang banda na nagbigay inspirasyon at saya sa maraming tao sa buong mundo. Sa likod ng kanilang tagumpay, ang kanilang kwento ay magsisilbing paalala na hindi dapat mawala ng pag-asa kahit na sa harap ng mga balakid at pag-aalinlangan. Salamat at ikaw ay nakaabot sa huling bahagi ng video article na ito. Sana'y nag-enjoy ka sa topic natin. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong uploads. Hanggang sa muli.